Taas natin ating kamay sa Lord. Panginoon, sa hapon pong ito, Lord, we come to you. And Lord, we ask for your presence sa aming pong kalagitnaan. Dalangin po namin, Lord, that as we sit down and listen, Lord, kausapin mo kami at turuan mo kami, Panginoon, na manalangin, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa opportunity na makapag-pray dahil alam po namin, Lord, that it is a privilege, Lord, to come to you in prayer. Salamat, Panginoon. We just want to thank you. We just want to give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Sige, you may now sit down. Good afternoon sa inyong lahat. Ang ganda nung kinanta natin kanina, no? Anong title nun? Yung huli? You came to my rescue, di ba? Yung chorus, and I called, you answered, and you came to my rescue, and I, sing with me, wanna be where you are. Amen. Alam niyo po, napakasarap magpuri sa Panginoon. Lalo na, kapag ikaw ay tipong merong pinagdadaanan. Di ba? That's why we encourage you, no, pag kayo ay merong pinagdadaanan, minsan parang feeling mo ayaw mo mag-worship kay Lord, ayaw mo magtaas ng kamay, the more that you need to raise up your hands and lift up your voice to Jesus. Amen ba? And just begin to release yung nararamdaman natin, ano, na minsan parang emotions, no, suppressed emotions, no, just pour it out sa ating Panginoon and makikita mo na unti-unti tinatanggal ng Panginoon yung bigat sa puso mo. Amen? One more best clap offering to Jesus. Amen. So ngayon po, ang ating, by the way, ako po si Pastor Ramil, no? One of the pastors dito sa All for Christ Church. Meron po ba kaming mga bisita ngayong hapon? Kung kayo po ay merong VIP sticker na nandito, maaari po bang taas ang kamay? Meron po ba? Welcome po kayo dito, no? Kasama ni Ate Coring. No? Welcome po kayo dito. Okay, so kayo po ay nasa aming third service. So, third service ng All for Christ Church. At ngayon po, meron kasi tayong nilolaunch na bagong series called The Power of Prayer. Sino po naniniwala merong kapangyarihan ng panalangin? Taas ang kamay. Amen. Ang panalangin po is kumbaga, parang, it's a powerful tool, pero one of the neglected tools ng mga Kristiyano. Alam naman natin na powerful ang prayer, hindi ba? Pero bakit parang minsan, tinatamad tayong manalangin? So ngayon, ang ating po pag-aaralan is, ano nga ba yung effects, no? Or yung epekto o resulta kapag tayo ay nananalangin? Ano bang nangyayari kapag ikaw ay nananalangin? Ang sabi po sa Matthew 18 to 20, ito po yung ating theme verse para sa ating topic. Ang sabi diyan, truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Napakalinaw po na binabanggit dito na kapag ano daw man po yung ating i-loose sa kalangitan at i-release sa heaven, ganun din ang gagawin ng Panginoon dito sa ating mundong ginagalawan. And ang sabi nga, ang panalangin daw should be the most natural thing, no, in the world for us to do. Ang prayer daw ay isang dapat natural na bagay na dapat natin gawin dito sa mundo. No, should be as natural as breathing. Kailangan daw parang ikaw ay humihinga. Sample nga ng inhale, exhale. Yan. Isa pa. Inhale,
exhale. Ganun daw dapat ang panalangin. Kumbaga, napaka-natural sa atin. No, breathing is natural. Di ba? Mahirap mabuhay kapag ikaw ay hindi na nanalangin, hindi humihinga. Ganon din sa spiritual na buhay natin. Kapag ikaw ay hindi na nanalangin, parang unti-unti namamatay yung fire mo sa Panginoon eh. Okay, the moment we come to the world, we breathe. And the moment we breathe, the last, we leave the world. Kapag daw, nung ikaw ay pinanganak sa mundo, huminga ka na. At ang huli mo rin gagawin bago ka mawala sa mundo natin, ikaw ay hindi nahihinga, di ba? Kumbaga, ito na yung huling hininga mo. Yun nga lang, sana wag mabaho, ano? Di ba? Pero we believe na ang panalangin ay parang paghinga. Kailangan napaka-natural. Ngayon, magbibigay lang tayo ng ilang points, ilang truths about prayer para mas mabigyan natin ng emphasis kung ano nga ba ang panalangin. Number 1, prayer is a cry. Okay, prayer is a cry. No, di ba, to cry is natural. Kapag ikaw ay bata, anong unang-unang ginagawa ng bata? Pagpalo sa kanyang, umiiyak, di ba? Kapag isang bata hindi umiyak, mayroong problema yung bata na yon. Malamang ma-ICU pa yon. No, a baby cry when he is born, and a baby that does not cry is unnatural. And sa atin, bilang mga mananampalataya, kailangan maging natural sa atin ang pananalangin. Ang sabi sa Psalm 34 verse 15, okay, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. So pag tayo daw ay nanalangin, ang dinig ng Panginoon dyan, iyak. Di ba bakit ba umiiyak ang isang bata? Kapag siya ay, merong kailangan, di ba? Nagugutom, nawiwiwi, o halimbawa siya ay uncomfortable, di ba? Medyo pinapawisan na siya, umiiyak siya. The same thing with us. So anong ginagawa ng parent kapag ang anak niya ay umiiyak? Kinukuha niya, ina-attend niya yung need ng kanyang anak. The same thing with us. Kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon at meron tayong kailangan, ang Panginoon, ang sabi sa Psalm 34, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. Di ba? So pag tayo ay nananalangin, ang dinig ng Panginoon dito ay iyak. At ang Panginoon, handa siyang tumulong. At ito pa rin, or in a way, bigay yung ating pangangailangan. So God expects us to cry to Him when we have needs. No, babies cry for a reason. No, we cry out to God in our moment of need, and God responds to us. Ang sabi sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee. Call unto me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. At ang napakaganda na ito, no? Yung verse na binasa natin, nag-pledge siya na anong sabi niya, anong promise niya, kapag tayo daw ay tumawag sa Kanya, anong gagawin niya? Diba? Call unto me, and I will answer. So bakit minsan hindi tayo tumatawag kay Lord? Meron na tayong matinding pangangailangan, parang, depende ito sa pinagdadaanan ng isang tao. Meron kasi mga tao, and ito na-experience ko ito mga ilang linggo lang, para bang may time sa prayer life ko, nag-stop na ako munang humingi kay Lord eh. Meron ba kayong ganung prayer? Parang ang tagal-tagal mo nang pinagpe-pray yung isang bagay, tapos hanggang ngayon hindi siya nangyayari. So hindi naman dahil sa nagtatampo ka, pero parang, Lord, naririnig mo ba yung panalangin ko? So everyday pinagpe-pray mo siya, pero dumating yung time parang, Lord, hindi ko muna ito ipagpe-pray. Mag-stop muna ako. Iba muna pagpe-pray ko. Pero parang in a way, parang kung i-assess ko sarili ko, parang minsan nagtatampo ka kay Lord, di ba? Meron bang ganun dito? Parang, Lord, bakit naman ganun? Meron akong pinapanalangin hanggang ngayon, hindi pa natutupad. Pero malalaman natin later, ano nga ba ang reason? Okay? So, Job 34 verse 28, ang sabi diyan, so that they cause the cry of the poor to come to Him, for He hears the cry of the afflicted. So si God daw, kapag ang yung iyak ng mga mahihirap, sabi niya, o mga afflicted, naririnig daw niya. Kapag sinabing afflicted, ikaw ay discouraged, depressed, in need, or oppressed, inaapi.
So mas malapit daw ang puso ng Panginoon doon sa mga taong nangangailangan talaga. So meron tayong pangangailangan spiritual. Amen? So Jesus told his disciples not to give up in Luke chapter 18. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, so mayroon siya mga kinukwento mga parables, na do not give up. Don't give up in praying. Sabi mo sa katabi mo, don't give up in praying. And ito, madalas ko ito marinig, no? Real men daw, yung real men, no? Di ba, napakadaming advertisement sa TV. Kung ano ba ang basehan ng isang tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki, umiinom ng ano? Sa TV. Ayon sa TV, Colt 45, tama ba? O Red Horse, di ba? Red Horse, ano ba yan? Mga, kung ano-anong alak, ano? Sasabi na, ganun daw ang tunay na lalaki. Pero ninawa tayo, according sa Bible, real men cry. Real men pray. Kaya kung lalaki ang katabi mo, umiiyak ka ba? Tingnan mo nga. Sino rito, hindi ka mahiyang aminin, lalaki ka, umiiyak ka. Ako, naiiyak ako. Lalo pag nanonood ako ng teleserye. One time, meron ako napanood yung hindi nyo na ito inabutan, no? Merong isang movie. Ay, hindi, story to ni John Lloyd. Tsaka ni... One More Chance. Hindi. Si Aga Mulak. Tsaka si John Lloyd. Dubai, yan. Napanood namin yung movie na Dubai. Tapos meron talagang dramatic na scene dun eh. Magkuya kasi, so nakaka-identify ako dun sa kuya ko. Nung maiyak na ako, nakakatawa pala to eh. Ganun na sinabi ko kasi ayoko talaga maiyak eh. Pero talaga naiiyak ako. Di ba? Pero naisip ko, hindi naman pala talaga kahihiyan sa isang lalaki ang umiyak. Hindi ba? Kasi nagpapakita lang ito ng totoong emotions na meron tayo. Siyempre, ang babae talaga, mas madalas umiyak yan. Kasi because of emotions. Pero minsan ang mga lalaki, sinusuppress nila yung feelings. Pero ang sabi dito, when you cry daw, we are praying to God. So real men cry, real men pray. Dapat ang mga lalaki nagpe-pray din. Parang ang lagi natin sinasabi, ang panalangin lagi lang sa mga babae. Meron tayong ganong parang connotation. Okay? So prayer is a cry. Number 2, prayer is conversation. Ang prayer daw ay paikipag-usap. Kanino? Sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang mga astronauts, di ba alam naman natin, ang astronauts, pag sila ay dineploy sa space, meron silang tinatawag na command center. Di ba? At yung command center na yon, so pwedeng dito sa baba, or nandun sa taas din, yung command center ang nagbibigay ng direction, dito ka pumunta, ito mga gagawin mo. No, the same thing with us. Bilang mananampalataya, ang command center natin, sino? Si God. Siya ang nagbibigay sa atin. Lagi silang in constant communication. Hindi pwedeng maputol yung communication na yun. Kasi pag naputol yung communication na yun, maaaring mapahamak yung astronaut na yun. The same thing with us. Pag naputol yung ating communication sa Panginoon, maaari tayong mapahamak or mapariwara. No, prayer links us with God. No, it bridges the gap between heaven and earth. Hindi ba? Merong napakalaking space dyan eh. Pero ano nagko-connect sa atin sa Panginoon? Prayer. Parang wifi lang. Yung wifi nga parang usok eh. Di ba? Pag naiba ka ng location, walang signal. Pero sa prayer, saan ka man nandoon, ilalim ka man ng lupa, nasa ibang planeta ka man, connected ka kay Jesus. Amen ba? And si Daniel, story sa Bible, Daniel prays 3 times a day. No lunch, breakfast. Siguro bago mag-breakfast, pagising niya sa umaga, may devotion siya. Pag siya ay before mag-lunch, and then dinner. Siguro hindi naman kasabay ng pagkain ito, no? Pero talaga ganun ka-dedicated si Daniel sa pananalangin. Tayo nga minsan magpe-pray lang tayo sa pagkain, nahihiya pa tayo. Di ba? Pero ang point lang dito mga kapatid is, as natural as we can, kailangan lagi tayong nananalangin. Paglabas mo pa lang ng lugar na ito, may mga nakikita ka mga ibang nangyayari sa labas, dapat nasa prayerful attitude tayo. Amen? So prayer is conversation. We should always converse with God. Number 3, prayer is communion. Okay, ang prayer daw, ang gusto ng Panginoon sa atin ay, pag sinabing communion, God wants to have
fellowship with us. No, God wants to have a relationship with us through prayer. The more we pray, the more we develop a fellowship with Him. And then prayer forces us a fellowship with Him. Minsan, sa pakikipag-pray mo, napapwera ka talaga maipag-fellowship kay Lord eh. And lately, ito yung dealing sa akin ng Lord. Nakatan niya ako ng mentoring sa Destiny nung last Tuesday, no? And nag-struck talaga sa akin yung message ni Pastora Olive na minsan marami tayong, di ba dito sa church, tinuturuan tayong mangarap, di ba? Tinuturuan tayong mag-level up sa buhay natin. Pero minsan, na-out of focus yung ating paningin. Minsan, ang madalas na nangyari sa atin, nafo-focus lang tayo doon sa mga material things. Gusto mong pagpalain ka ng Panginoon financially, gusto mong i-bless ng Panginoon yung career mo, pero minsan nakakalimutan naman natin yung time natin with God. So doon sa mentoring, na-remind ako ng Lord na ano bang mas importante, yung blessing ko o yung presence ko. And alam nyo, simula ng pagbalik ko noon, talaga nag-decide na ako na siguro hahaba-habaan ko pa yung... Dati kasi, pag nagtatrabaho ako, never ako nakikinig ng worship song eh. Meron ba ganyan sa inyo dito? Kapag ikaw nagre-review, nakikinig ka ng worship song. Ang problema naman sa akin, pag nakikinig ako ng worship song, wala ako nagagawa. Kasi nakikinig lang talaga ako. Diba? Nakikinig ako ng One Way. Tapos napapa-imagine ako. Tapos minsan, actually nakakagawa akong line-up doon lang sa pakikinig eh. Susunod na maglilid ako ng worship, ito, pagkakabiting ko to. Ganito areglo niyan. So, gumagana yung utak ko. Hindi na ako nakakapagtrabaho. Pero may binabalansi ko na kailangan ng oras ko ganito lang. Pag ganitong time, patay na yung music. Kasi talagang hindi ako nakakapagtrabaho. Kasi nai-enjoy naman natin yung presence ng Lord eh. Pero medyo naging extreme naman ako noon. Totally, hindi na ako nakikinig. Hindi na ako masyadong nagpe-play ng music. Tapos pag nagpe-play ako ng music, ginagaya ko yung parang sa Starbucks. Di ba sa Starbucks yung parang ano lang? Piano, jazz. So meron ako maliit na speaker, ganyan lang kaliit yun. Langgam lang maaarinig dun eh. No? So, kinakabit ko yun, tapos nagpe-play ako mahinang-mahinang music para lang sa ambience. Para ganahan ako. Pero minsan actually hindi pa rin ako ginaganahan. Bakit? Kasi hindi naman worship song yun eh. Pero ang point lang dito is, minsan nakakalimutan natin mag-spend time sa prayer. Di ba? Masyado tayo nagiging busy. Dito sa world na ginagalawan natin, di ba, napakaraming distractions. Yun lang pag-isip mo sa umaga, ang minsan naaagaw ng attention mo is yung cellphone mo. Di ba? Guilty rin ako dyan. Parang meron kang inaabangang message, dahil may wifi dito, di ba? 24 hours ang wifi dyan eh. Dahil may wifi dyan, check ka agad kung sino nag-message sa'yo. Hindi mo na chine-check, ano yung message sa'yo ng Lord? So, dumating yung time na after ng mentoring na yon, talagang pag-uwi ko, Lord, medyo, hindi naman ako nagba-backslide, kumbaga, ganun pa rin naman yung aking prayer life. Pero sabi ko, Lord, mas i-intensify ko pa yung prayer life namin. And maging sa aming mag-asawa ni Pastor Lynn, nabalik na ulit yung prayer namin. And we hope na magtuloy-tuloy yan, mami, di ba? Nagpe-pray na kami ngayon. Every day, ang target talaga namin. Okay? And nakita talaga namin na mayroong power dun sa prayer. And kapag kami ay nagpe-pray, parang nagiging parang madali ang lahat. Alright? So, again, ang sabi doon sa prayer daw is a communion. So, ang gusto ng Panginoon is makipag-fellowship sa atin. Ang gusto ng Lord, makasama ka every day. Kaya lang dahil sa sobrang busy mo, so, sa many things na nagsasurround sa'yo, medyo nakakalimutan natin ang manalangin at mag-spend ng time sa ating Panginoon. Ang isang halimbawa rito, yung aking anak, si Andrea. Madalas yun naman makita si Andrea, no? Minsan lang nasa bahay lang ako, nandun lang ako sa kwarto. Minsan naglalakad lang ako. Sunod na sunod sa akin. Sabi ko, ano ka ba? Anino ka ba, Andrea? Bakit sunod ng sunod? Kasi gusto niya kasama daddy niya eh. Kaya lang minsan, sabi ko nga, ikaw naman, Andrea, kapag naman nandito si daddy, andyan ka. Pero pag gusto kitang kausap, ayaw mo ako kausapin. Kasi busy dun sa gadget. Kaya minsan talaga yung gadget, masamang distraction, no? Distraction sa ating mga anak. So, ganun ang gusto ng Panginoon. And may time nga yung anak ko, si Asa at si Andrea, gusto ko talagang kausapin yan. Pagkasundo ko sa kanila, ang tinatanong ko lang,
Siyempre, Inglesere anak ko. Hi, Andrea, how's your school? Yeah, good. Well, tell me more. What happened in your school? We just did the same thing. We just, ganito, ganyan. English kasi, yung haba eh. So, basta ganun yung conversation namin. Kung pinapatulang ko talaga. English ang kami sa kotse. Kanina nga si Kuya Mike eh. Si Kuya Mike. Tumawag yung anak niya yata, wala siya dito. Englishan eh. Sabi ko, wow, iba talaga mga anak ng All for Christ. Mga Inglesera. Lalo pag narinig mo si Kale tsaka si Josh. Duduguin ang ilong mo. Pero ganun lang, di ba? Gusto ko makipag-fellowship sa anak ko. The same thing with God the Father. Gusto niya makipag-fellowship sa atin. Ang tanong nga lang, available ka ba? Tanong mo, available ka ba? Kung available ka, medyo tagalan mo naman. Huwag ka magmadali. Okay? So He wants to commune with us. He wants to converse with us. And when we don't talk to people, halimbawa ganito, no? Pag tayo ay hindi nakikipag-usap sa tao, we become dysfunctional people. Di ba parang nagiging anti-social ka eh. Pag tayo naman ay hindi nakikipag-usap sa Diyos, nagiging dysfunctional Christian ka naman. Kasi kaya nga tinawag kang Christian eh. Mananampalataya. Dapat lagi kang connected sa ating Diyos. No, the busyness and complexities of life pulls us away from praying. And one tip, kung tayo ay nananalangin, one thing na talaga mag-i-strengthen ng ating prayer is fasting. Okay, that's another topic. No, we hope na isa sa mga topics natin, mapapahapyawan natin yung fasting. Pero when you are praying for something at ikaw ay nag-fast, as if sinasabi mo kay Lord, Lord, seryoso ako sa prayer na to. Die hard ako dito, mangyari to, Lord. Kaya magpa-fasting ako. Magsasacrifice ako para sa prayer item na ito. Kaya lang, minsan, talagang dahil ang sarap kumain, di ba? Ang hirap i-give up ng mga masasarap na pagkain, lalo na yung breakfast, lunch, tsaka dinner. Pero, ang epekto naman nito is, it will strengthen our prayer. So, spend time in prayer, not spare time. Mag-spend ka ng time. Huwag ka lang magbigay ng tira-tirang panahon sa Panginoon, kundi spend time. And ang tanong, no, halimbawa kung ikaw naman, kanino ba tayo nananalangin? Kay Jesus, hindi ba? Si Jesus, ang sabi sa Bible, is the only way kung saan tayo ay pwedeng lumapit sa ating Panginoon. Ngayon ang tanong, what happens when we pray? Okay, dito tayo I have 4 points, Ano nga ba nangyayari? Ano bang epekto? Anong resulta kapag ang isang tao o ang isang church ay nagpe-pray? Meron akong 4 na nilagay. Although napakarami, pero hindi natin di-discuss lahat yon. 4 lang itong pinipare ko. Number 1, when we pray, people get saved. Do you believe that? Kapag nag-pray tayo, naliligtas ang tao. Napakarami nating testimonies. No, andyan si testimony namin sa family. Pero para na maka-identify tayo, halimbawa, si Ate Coring. Asa si Ate Coring? Diyan ba? Ayan. Pinag-pray ni Ate Coring ang kanyang family. Dati, hindi niya kasama, or nakasama niya before ang kanyang mga anak. Pero maliliit pa. Pero nung lumaki, medyo nawala. And then hanggang sa mapunta sila sa All for Christ, nagsimula ulit manalangin si Ate Coring. And now, lahat ng anak niya ay kasama niya na nag-church dito sa ating iglesia. Amen? Nakikita mo ba ang sarili mo, pamilya mo, kasama mo, katabi mo dyan sa upuan? Sige nga, kung may bakanting upuan dyan, i-visualize mo, tatay mo, nanay mo, kapatid mo. Marami pa tayong bakanting upuan hanggang sa likod. Meron pa nga tayo sa taas eh. Di ba? Although ngayon, medyo marami tayo. Kasi may graduation mamaya. Pero alam niyo ba, every third service, medyo ang attendance natin ay hanggang dito lang sa may poste. So, ibig sabihin, mas marami pang opportunities na tayo ay pwedeng i-invite. Marami pang tao na tayo pwedeng imbitahin at para sila ay makakilala sa Panginoon. So when we pray, people get saved. Isang example lang yan, si Ate Coring Mercado. Ayan, pangalan mo kuya? Melvin, di ba? Talagang on fire kay Lord yan. Amen ba? On fire yan eh. May isa pa tayong pastor. Si Pastor Beng Nap and Beng Concepcion, yung pastor natin sa Davao. Alam niyo ba ang story niya? Nung si La Pastora Lubasas ay nakakilala kay God,
So naging Christian na rin si Ate Beng. Ate Beng patawag natin sa kanya. Nung umaate na ng church si Ate Beng, nalaman ito ng asawa niya. Si Pastor Nap. Hindi pa siya pastor noon, si Kuya Nap. At alam niyo yung ginawa sa kanya? Pinersecute siya. Sabi niya, ayokong umatin ka dyan. Hindi naman ganun yung boses. No? Pero ganun lang yung parang ayokong umatin ka dyan. Parang Romy Diaz lang eh. Ayokong umatin ka dyan kasi kung ano yung kinagis na natin, dun tayo mamamatay. So naging obedient naman si Ate Beng. So ang ginawa niya, hindi muna siya umatin. At alam niyo ginawa ni Ate Beng? Every day, pinagpipray niya yung asawa niya sa banyo. Saan siya nagpipray? Sa banyo. So ibig sabihin, wala palang pinipiling lokasyon ng pagpipray. So maski nasa trono ka, trono mo yun di ba? Pwede ka manalangin doon. Pinagpipray niya yung kanyang asawa. And the rest is history. One day, itong si Kuya Nap or si Pastor Nap ay sumama sa church at nakakilala kay Jesus. At ngayon sila ay pastor na sa Davao City. Amen? So, walang imposible sa ating Panginoon. And yung isang napakakilala nating istorya, yung istorya ni Nanay Femia. Kahapon, nagkaroon ng parang 91st birthday celebration si Nanay Femia. At ang testimony, nung nagsimula mag-commit ng buhay si Nanay Femia, nadala niya ang kanyang buong pamilya. And all in all, tama ba Pastor Raje? 14 na, 14 ang pastor sa pamilya nila. Di ba? Ibig sabihin talagang kumikilos ang Panginoon kapag tayo ay nananalangin. Okay. So, people get saved when we pray. So, don't stop praying. Kung yung mahal mo sa buhay, wala pa sa lugar na ito, manalangin ka lang. Darating yung time, isang araw, magkakaroon sila ng parang hunger or ng desire na sabihin nila, oh God, saan ba yan church mo? Pwede ba sumama dyan? Di ba? Pwedeng gawin ng Panginoon yon. So when we pray, people get saved. Number 2, when we pray, people are restored. Pag sinabi nating restoration, no, pwedeng ito ay dati nang uma-attend, tapos nawala yung fire sa puso nila, at in a way parang nag-backslide or unti-unting lumayo. Pero let me tell you a story. This is my personal experience. Meron akong isang dinidisciple. Nawala din siya eh. Nung hindi ko alam ang dahilan, unti-unting nawala, tas marami na siyang reason. Hanggang sa pinramp ako ng Holy Spirit, ipag-pray mo. Tapos ipag-fasting mo pa. Sabi ko, Lord, yung prayer pwede pa eh. Pero yung fasting medyo mahirap eh. Di ba? Lalo pag nagtatrabaho ka, di ba? Tapos nag-aaral ka, parang ang hirap. Parang hindi ako sanay na walang laman yung tiyan ko sa umaga, tapos mag-iisip ako, mahihilo ko. Wala nang laman to, wala pa laman to. Ay, hindi, joke lang, di ba? Pero minsan ganun eh. Na dahil hindi ka sanay, hindi mo parang kayang i-give up yung stomach mo. Pero alam nyo, nung nag-pray ako, tapos sinabayan ko ng fasting, talagang seryoso, everyday, meron ako mga tao na gustong ma-win, meron ako mga tao na gusto magbalik kay Lord. After ilang months lang, the Lord is true to His promise. Diba? Sabi doon, call unto me and I will answer you. Bumalik yung tao na yun. And right now, siya ay nagpapatuloy sa ating Panginoon muli. So meron ba kayong mga disciples na nawawala? Sino meron mga disciples na nawawala dito? Di ba? Pray and fasting. Prayer and fasting. Pag-pray ninyo. Okay? So people are restored when we pray. Number 3. When we pray, people receive healing. Amen? Pag tayo ay nanalangin, merong karamdaman or meron tayong kagalingan na tinatanggap mula sa Panginoon. Marami tayong stories dito na pinag-pray natin na gumaling. Ang isang visible dyan, si Ate Cathy Martinez. Si Ate Cathy Martinez ay merong cancer nung time na yon. Siguro mga 3 years ago ba to nangyari, no? At kung makikita niyo si Ate Cathy Martinez, talagang siya ay nakaano na. Wala na siyang buhok because of chemotherapy. So, ginandahan na lang niya, dinigyan niya ng konting fashion, yung kanyang, ano ba tawag doon? Scarf, di ba? May design. Nilagyan niya ng buhok, hindi naman. Pero may design yung kanyang scarf para talaga namang presentable pa rin siya. So, gumaling siya after mga ilang buwan ng pananalangin at pag-undergo ng chemotherapy. Alam mo, mas nag-undergo tayo ng chemotherapy, kailangan pa rin natin mag-pray.
Kasi ang chemotherapy is not an assurance na gagaling ang isang tao. So ang pinagpe-pray natin doon, Lord, na yung chemotherapy na kanyang pinagdaraanan ay magkaroon ng magandang epekto sa kanyang tawan. Which is yun nga ang nangyari. And again, the rest is history. It's a testimony na siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. Another story, si Ate Sheng Astada. Di ba? Siya rin ay merong cancer at after ng chemotherapy at prayers, siya ay gumaling. So yung prayer for healing does not necessarily mean na instant healing. Although gusto natin yun, meron tayong mga cases na gano'n, ano, na talagang pag pinag-pray mo, automatic nawawala yung sakit. Pero mayroong mga time na ang Panginoon nire-require niya yung ating faith na patuloy na mag-level up. So sa case na ito ni Ate Sheng, ni Ate Kathy, no, nag-undergo sila ng normal process and still yung healing binigay sa kanila ng Panginoon. Marami pa. Si Ate Emma Espina. No, lahat ito nag-undergo ng chemotherapy at sila ay naka-receive ng healing kay Lord. Ngayon, may mga cases na instant healing. Ay, meron akong isang testimony. Light lang naman, napaka-light lang naman nung sakit ng ulo, hindi ba? Pero one time, yung nanay ko nag-text sa akin. Sabi niya, anak, ang sakit ng ulo ko, parang ina-atake ako ng migraine. Dito ako sa church, alala ko, dito ako nakatayo eh. Ganun ba, Nay? Sabi ko, I declare healing in Jesus' name. I rebuke yung, sa text lang sa text ko binanggit yung kasi tinype ko siya, I declare healing in Jesus' name, I rebuke yung sakit ng ulo na lumayas, ganyan-ganyan. Medyo mahaba. Tapos sinend ko. Alam nyo, after mga ilang minutes, nag-text sa akin nanay ko, Ramil, sabi niya, praise God. After ko mabasa yung prayer mo, nawala yung sakit ng ulo ko. Ibig sabihin, yung prayer, pwede palang dumaan sa text message. Di ba? Sino totoo na ganon? So pag mayroong mga nagte-text sa inyo, pray for me. You can declare a prayer sa inyong text message. Di ba? Ang Panginoon can move in very mysterious ways. At pwede niyang gamitin anumang avenue para ipadala yung kanyang healing sa bawat isa. Okay? So number 1, let's review. When we pray, people get saved. Number 2, people are restored. Number 3, people receive healing. And lastly, when we pray, impossible things begin to happen. Yung mga imposibleng bagay nangyayari. Hindi ko alam sa inyo, baka maaaring meron kayong pinapanalangin na parang sa tingin nyo imposible. Pero ang sabi dito, call unto me and I will answer thee. I will answer you. So, ibig sabihin, yung mga imposibleng prayer items natin sa buhay, pwede siyang tugunin ng Panginoon. Isang testimony, halimbawa, itong ating church. Kung kayo ay nandito na, siguro mga 10 years ago, kailan ba natin na-acquire to? 2005? 3? Basta mga 10 years ago, no? Nung makita natin itong property na ito, hindi pa ito sa All for Christ. So binabayaran natin to around mga less than 20,000 a month. Dun sa may-ari, dito sa katabing lote. Nung una, iniisip namin, Lord, paano ba natin ito i-acquire? Kasi yung time na yon, napakahihirap pa ng mga members. Pero alam nyo, after prayer, some prayer and fastings, ilang mga drives natin talagang to generate funds. Ngayon yung titulo nito nakapangalan na sa All for Christ Church. And hulaan nyo kung magkano natin to nabili. Bigay kayo ng figure. May binabanggit ka 9.5? Binibenta sa atin to ng 10 million. Pero naipagtawaran tayo, kasi wala naman tayo talagang finances during that time, binigay sa atin ng 6.5, tama ba? O 6 million, 6.5, na in terms pa, hulugan. And after ilang years, yun nga, meron tayong mga projects na ginawa, operation, meron tayong tinatawag na operation na OGG, Operation Gift of God. No? Kasi naniniwala tayo na ito ay regalo ng Panginoon sa atin. Meron pa tayong mga presentation dito, meron tayong ilang mga fundraising campaigns. And after ilang years, na-acquire natin yung property na ito. Parang nung una, napaka-imposible, hindi ba? Parang napaka-imposible na sa isang maliit na church, na iilan lang ang member, mabibili natin ang 6
million itong lugar na ito, mababayaran natin. Pero tinipad ng Lord ang promise niya. Diba? Call unto me and I will answer you and tell you great and marvelous things. So meron ka bang parang imposibleng panalangin sa buhay mo? I-claim natin yung promise ng Panginoon. Jeremiah 33:3. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Ang sabi sa Mark 11:24, whatever you desire, when you pray, believe that you will have them and you shall have them. Kapag meron ka daw pinalangin, o meron kang desire, meron kang nais, meron kang ginusto sa puso mo, anong una mong dapat gawin? Manalangin. When you pray. And then when you pray, you believe. Anong paniniwalaan mo? Paniniwalaan mo na tinanggap mo na yung katugunan doon sa pinalangin mo. At anong promise? You shall have them. Again, walang formula na talaga magsasabing pag ito ginawa mo, ganyan-ganyan kayo mangyayari yan. Pero ito tinuturo natin ay mga principles sa Biblia. Iba-iba ng workings ng Panginoon sa buhay natin. When it comes to prayer, iba-iba ang dealings niya sa atin. Merong isang iglap, pag pinag-pray mo, tinutugon agad ng Panginoon. Meron naman sa ibang mga tao, nagtitake pa ng time. Kasi we believe na, yun nga, binabanggit natin, when we pray, God wants to commune with us. Meron siyang tinuturo sa atin. Gusto niya makipag-fellowship sa atin. So, sa pag-respond sa prayer, God is not in a hurry. Tayo lang naman ang madalas na nagmamadali. Lord, gusto ko na magka-boyfriend. Gusto ko na magka-girlfriend. Kaso ang tanong, graduate ka na ba? Di ba? Para sa mga nagtatrabaho na, pwede na yun. Diba? Pero, huwag tayong mainip. No, God has His own time in answering our prayers. So in closing, again, just to review, ano yung mga effects of prayer? When we pray, people get saved, people get restored, people receive healing, and impossible things begin to happen. So bakit hindi ka magpipray? Ganun naman pala yung epekto ng prayer. Hindi ba? Napakaganda pala ng resulta ng prayer. So mag-pray tayo. So let's make time, despite the busy schedule, let's make time to pray for our needs, pray for other people. And maaaring iba sa inyo dito, na, yun nga, gaya ng binabanggit ko kanina, meron kayong mga pinapanalangin. And then you stop praying for that item. Actually, ang reason nyo, bakit kayo nagtumigil sa pagpananalangin, is you already stop believing. Parang hindi ka na naniniwala na tutugunin ng Panginoon yung panalangin na yon. Pero tonight, God wants to restore yung faith na yon sa inyo. Maaring you've lost your faith in some aspects ng buhay mo. Parang minsan naisip mo na meron ba nga ba talagang magandang plano ang Panginoon sa iyo. Pero let me tell you, according sa sinasabi ng Panginoon, Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Napakaganda ng plano sa atin. At ang gusto ng Lord is for us na talagang makipag-commune sa Kanya every day of our lives. Amen? Now, we will sing this song, and I want you to make this song a prayer. Gawin nating panalangin itong awit na ito. And this song is about, letting our faith arise, especially sa mga circumstances na tayo ay parang nawawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. So may I invite you all to stand up. So as we sing this song, Let Faith Arise, gawin natin itong commitment kay Lord. Let us make this song a prayer. And start believing again for good things na mangyayari sa buhay mo. How many of you are ready to receive yung mga good things na mangyayari sa buhay mo? Amen? Maaari ba natin palapakan si Jesus? So make this song your prayer. Be still. There is a healer. His love is deeper than the sea.
of mercy, it is unfailing. His love, a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Be still, there is a river. Be still, there is a river that flows from Calvary's tree, a fountain for the thirsty, pure grace that washes over me. Let faith arise. Let faith arise. Come on, lift your hands to God. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, for I lift my hands. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, for I lift my hands, oh God. I lift my hands. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. Come on, let your faith arise. I lift my hands to believe. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Let faith arise. Let faith open my eyes. Let faith arise. Open my eyes, oh God. Open my eyes. I lift my hands. I lift my hands. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, my faithful God. You are faithful, God, my faithful God, forever.
Come on, give praise to Jesus! Hallelujah! Panginoon, as we lift our hands, Lord, once again, we are saying we are believing in you. And Lord, we will go back to prayer, Panginoon Jesus. Sa dalangin po namin, continue to let our faith arise, Lord, as we pray, as we seek your face, as you commune with us every day, Panginoon, sa amin pong devotion. Father, we thank you. Thank you, Lord, for restoring, Lord, muli sa buhay po namin, yung joy of prayer. And Lord, today, Panginoon, we claim, Lord, yung fire and yung passion po, Panginoon, sa aming pananalangin, Lord, ay patuloy po ninyo ipagkakaloob sa amin. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen and Amen. Palapakan natin si Jesus. Come on, shout hallelujah! Amen and Amen. Sige, you may now sit down.